Magandang umaga mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita at itutuloy po natin itong serye na ating pong ipinangako na gagawin nating serye ng pag-aaral. Ito pong Gospel of the Lord Jesus Christ according to John. At nakita po natin yung layunin ng kanyang pagkakasulat ng aklat na ito ay upang maniwala ka na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At ito'y mababasa po natin doon po sa John chapter 20 verse 30 to 31. Ganito po ang ating mababasa. And truly, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Sa kanyang introduction ay inintroduce niya po yung Logos. Na yung Logos na ito ay kasama na ng Diyos ng pasimula. At ganito po ang ating mababasa sa John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. At sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, yung word na ito ay i-introduce niya rin bilang life at bilang light. Ganito po ang ating mababasa doon sa verse 4. Ang sabi po, in him was life. Ano yung sinasabing in him was life? In the word, yun po yung introduce niya doon sa 1 to 3, nasa verse 1 to 3, inintroduce niya po yung word. At yung word na ito, ang sabi, in him, in that word, was life, and the life was the light of men. Now, ito pong salita, siya po yung buhay, at yung buhay po, siya po yung ilaw ng sangkatauhan. At so, titignan po natin dito po sa ating pong illustration. Andito po sa illustration, makikita natin yung word, buhay, at siya rin po yung ilaw ng ng mga tao. So, anong sinasabi tungkol dito? Kung tatandaan niyo po doon po sa John chapter 14 verse 6, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one come unto the Father but by me. So, sa Gospel of John, ini-introduce ang ating Panginoon Kristo bilang Word, Life, and Light. At mismo ang ating Panginoon Kristo, mababasa natin sa John chapter 14 verse 6, na ito pong ating Panginoon Kristo, ang sabi niya, I am the way, yun po yung liwanag. I am the truth, yan po yung Word of God. Kapakabanil mo kami sa katotohanan, at ang katotohanan ay ang iyong salita. Ang salita mo, ang katotohanan. So yung katotohanan, ang ating Panginoon Kristo, at siya rin po yung life. So, ini-introduce yung word, yung life, yung light. Siya rin po yung way, the truth, and the light para sa mga tao ng sanlibutan. At yan po ay tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Siya po yung liwanag na magliliwanag sa sangkatauhan upang ito'y maging daan para sila po ay makarating sa ating Panginoong Diyos. Tuloy natin ang pagbasa. Ang sabi po doon sa verse 5, and the light shineth in darkness. Ang buong salibutan ay in total darkness. So, dumating ating Panginoong Jesucristo bilang light, na siya po yung nagliliwanag para sa sa kadiliman. Pero ang problema po, yung kadiliman po ay hindi siya naintindihan, hindi siya nakilala. So nanatili sila sa sa darkness, at inaayawan nila
yung light. So, makikita natin sa illustration, muli natin tingnan na yung word, yung light na nagliliwanag sa kadiliman, makita natin, yung iba, napasakop sa light, pero yung iba po ay nanatili sa darkness sapagkat hindi po nila maintindihan, hindi po nila ma-comprehend itong word na nagbibigay ng liwanag at nagbibigay ng buhay. So, sa verse 9 ang sabi, that was the true light, which lighted every man that cometh into the world. At ang sabi nga po dito sa word, life, and light, sabi, He was in the world. So siya po ay naandito na po sa sanlibutan. Kasi nga po siya po ay naging tao, no? He became flesh at siya ay narito na sa sanlibutan. He was in the world and the world was made by Him. Siya po ang lumikha ng sanlibutan. And the world knew Him not. Yung nga, hindi siya makomprehend, so hindi siya kinilala, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Dahil sa kadiliman ng kanilang kasalanan, hindi nila matanggap at hindi nila makilala ito pong word, ito pong life, ito pong light na ito po ay nagdi-describe sa ating Panginoon sa Kristo. At sabi, He came unto His own, and His own received Him not. So yun ang nakakalungkot, na dumating siya sa kanyang sarili, pero yung kanyang sarili, yung kanyang pag-aari ay hindi siya kinilala. Sa verse 12, ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito, but as many as receive Him. So hindi naman po totally na hindi siya kinilala. So meron rin pong tumanggap sa kanya, no, na itong Jesus bilang Kristo at anak ng Diyos. No, sabi, but as many as receive Him, to them gave Him the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So yung pong naniwala sa kanyang pangalan, ibig sabihin, yung pong naniwala sa kanyang kapangyarihan bilang bilang Kristo at anak ng Diyos, sila po yung binigyan ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. So sila lang po yung natanggap ng mga anak ng Diyos, yun lang pong naniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At syempre, sabi po doon sa verse 13, which was born. So po ito po yung naniwala, no, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, sila po yung ipinanganak, no, which were born not of the blood, no, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So sila yung ipinanganak hindi dahil sa kanilang race, no? Hindi rin sila ipinanganak dahil sa kagustuhan ng kanilang laman. O hindi rin sila ipinanganak dahil sa kagustuhan ng ibang mga tao, kundi sila ipinanganak ng Diyos. Ito pong anak, sino po ito ipinanganak ng Diyos? Ito pong tumanggap sa Kanya, na at naniwala sa Kanyang pangalan. Okay? Ano ibig sabihin po nung ipinanganak ng Diyos? Doon sa 1 John chapter 5 verse 1, ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito, everyone who believes that Jesus is the Christ. Siyempre, pakabuntot po nun, the Son of God. Everyone who believes that Jesus is the Christ, ano po sabi ng Banal na Kasulatan, is born of God. And everyone who loves the Father loves His child as well. O, sino man yung nagmamahal, no, umiibig sa Diyos, Ama, dapat mahal din nila yung kanyang anak. At sila po yung ipinanganak ng Diyos sapagkat sila po yung naniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At dito mababasa natin sa verse 14, ang sabi po rito, and the Word
which was also the life, which was also the light, was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, iyan po yung kanyang introduction na sa ating Panginoon Kristo dito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, sa kasaysayan ng ating Panginoon Kristo. He was first introduced as the Word, as the life, and as the light of men. At kung mababasa po natin doon po sa 1 John, no, isinulat naman po ni John yung kanyang mga epistles, at ito po yung first epistle ni John, at ito po ay in general, no, recipient, yung mga recipient po in general, wala pong particular, in general po ito. At ito po ay inintroduce rin niya ang ating Panginoon Kristo bilang Word of Life and Eternal Life. At ganito po ang ating mababasa. Now, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled. So, ini-introduce niya itong, sabi niya, ito yung aming naririnig napapakinggan. Ito yung aming nakita. Ito yung aming namasdan. Ito yung aming nahawakan ng aming mga kamay. So, yung tinutukoy niya, yung tao. No? At ang tinutukoy niya, ang ating Panginoon Kristo, pero sabi niya, which was from the beginning. Meron man taong from the beginning na nag-exist na mula pa ng pasimula. So, dinatansyang mga 6,000 years o 7,000 years. Anong kanyang kapanahonan, mga 4,000 years, no? Nung kanyang kapanahonan, na itong kanilang narinig, nakita ng kanilang mga mata, namasdan nila at nahipo ng kanilang mga kamay, ay mula pa ng pasimula. At ang tinutukoy dito ang ating Panginoon Kristo, pero dito ang tinutukoy ay yung Word of Life. And sabi po, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the Word of Life. So, si Jesus po ay i-introduce as the Word of Life. Doon po sa Ebanghelyo, as the Word. Dito po, as the Word of Life. At dito po makita na sa verse 2, sabi, for the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Kanina, Word of Life. Ngayon naman, ang terminology yung ginamit ay eternal life. Nakita po natin doon sa John, sabi siya ay salita at siya rin po yung buhay. Dito naman po, siya po yung Word of Life, siya rin po yung eternal life. At siya po yung kasama with the Father and was manifested unto them, no? Dun sa mga apostol. At dito sa verse 3, ang sabi po, that which we have seen and heard. Sa ating Panginoon Kristo po yun, we declare unto you, that you may also have fellowship with us. So yung fellowship po ng puporm po yan sa yung fellowship with the apostles na puporm po yan doon sa ating paniniwala, doon sa kanilang idinideclare. At ang dinideclare po nila dito, makikita natin tungkol sa Word of Life, tungkol sa eternal life, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na dapat natin paniwalaan na siya po ang Kristo, ang anak ng Diyos. So, na-perform po yung fellowship. So, ang fellowship po, andun po ang pagkakaroon ng fellowship dun sa paniniwalang si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Natatandaan po ninyo ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18, and upon this rock, upon this belief that I am the Christ, the Son of God, I will build my church. No?
nabubuo po yung fellowship, nabubuo po yung church sa pamamagitan po ng paniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dito, yung paniniwalang siya po yung eternal life, siya rin po yung yung word of life. So, sabi po rito, that which we have seen and heard declare unto you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, and these things write we unto you, that your joy may be full. So mapapansin po natin yung fellowship with the apostles and some other converts, yung mga Kristiyano, mga disciples. Yun po yung fellowship, horizontal fellowship. Pero yung fellowship na ito nabubuuin vertical fellowship with God and the Son. So itong fellowship ay horizontal at vertical. At ito yung nabubuo sa pamagitan ng paniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At itong pong pagiging Kristo niya at anak ng Diyos, siya po yung word of life, siya rin po yung eternal life. So verse 5, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, this then is the message which we have heard of Him and declare unto you, that God is light. So makita natin, word of life, eternal life, ito naman po ay pagiging light ng Diyos. At ang tinutukoy po dito, ating Panginoon Kristo bilang Diyos na siya ay liwanag. Sabi po rito ay ganito, this then is the message which we have heard of Him and declare unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, so sinasabi natin meron tayong fellowship sa Kanya, pero patuloy pa rin tayo sa paglakad sa dilima, tayo po ay nagsisinungaling at ang katotohanan ay wala sa atin. So sa verse 7, ang sabi po, but if we walk in the light, siya po yung ilaw, at siya po tayo po lalakad sa kaliwanag, ang sabi, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So makikita natin kung tayo po ay lumalakad sa liwanag, tayo po may fellowship sa ating Panginoon Diyos, at ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo, pansinin po natin yung word, naglilinis, na present progressive, cleansing us, okay, from all sin. Hindi po ito one time linis, kundi ito'y patuloy na paglilinis ng ating mga kasalanan. If we say that we have no sin, yung mga taong sabi, ano ba ang naging kasalanan ko? Ano ba naging kasalanan ko sa buhay? Na mayroong mga taong hindi tinatanggap yung kanyang kasalanan. At ito po ang sinasabi ni Juan. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So yun po yung problema. Kung sinasabi yung wala kang kasalanan, wala sa iyo ang katotohanan. The verse 9 sabi, if we confess our sins, handa nating ihayag yung ating mga kasalanan, sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But if we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. So makita natin, ito po yung sinasabi ni Juan na tungkol sa ating Panginoon Kristo at yung layunin niya kung bakit siya nakarating dito. Siya po yung word, siya po yung light, siya po yung light, siya po yung way, truth, and life. And no one comes to the Father except through Him, through Jesus Christ, as the Word, the life, and the light. So sana maintindihan po natin ito. Wala pong fellowship na mabubuo kung hindi po tayo naniniwala dito po sa Word, sa life, sa light, na ito po ay tumutukoy sa ating Panginoon Kristo, the Christ, the Son of God.
At gusto po nating maligtas at malinis ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, dapat po tayo maniwala po. At sabi nga ng ating Panginoong Kristo doon, ipangaral ang Ebanghelyo, tulad po itong natin nabasa, ipinangaral nila, idinideclare nila yung kanilang nakita, ipinahayag nila ang Ebanghelyo. Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tinapal, ang sino mang sumampalataya. Ano yung pananampalataya? Na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at mabautismuhan, sila po yung maliligtas, sapagkat sila po yung magkakaroon ng fellowship with God and with the apostles and with other Christians, at sila po yung patuloy na lalakad sa liwanag. So maraming pong salamat sa inyong pakikinig, at sana po ay may naliwanagan po kayo sa maikling panahon ng ating pag-aaral. At sana po ay patuloy niyo pong subaybayan ito pong serye ng ating pag-aaral. Kung bago po kayo sa channel na ito, ay sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell at i-like nyo na rin po. At kung gusto nyo pong i-share nyo po, at kung meron po kayong comment, mag-comment rin po kayo. Ito po, ako po ay si Nehemia Sayuhay. At ito rin po yung channel ko, Nehemia Sayuhay. Ako po ay nagpapasalamat ng marami po sa inyo. At sana po ay panoorin niyo rin po itong mga video ito na po na inyong nakikita sa inyong screen. Muli, maraming salamat po sa inyo pakikinig.